Sa NFA po, ano po ba yung mandate natin pagkatapos po na maipasa yung RTL, Mr. Bioco? Ang mandate ng NFA is to provide a buffer stock for calamity relief, whether natural or man-made, no? So And buffer stocking na lamang po. ng rice, with regards to rice, no, buffer stocking, and then the disposition of these stocks for as a priority to the calamity relief, no, and then also for disposition of this to prevent the disposition of if it's before it becomes unfit for human consumption. Stock as part of the inventory management of NFA. Ano po yung volume ng buffer stock natin na dapat na-maintain natin over a period of time? So as per RTL implementing rules and regulation, dapat ang NFA would maintain 9 days of consumption, which is 6.6 million bags, Your Honor. That's the target. 6.6 million bags. That's about 15 days or 7 days? 9 days. 9 days, Your Honor. 9 days lang. Eh kung halimbawa ito'y para sa calamities lang, ilang bagyo ba ang dumarating sa ating bansa in 1 year? Bagyo na lang muna. Huwag na muna yung iba. So usually more than 20, Your Honor. So paano mo binabalanse yung stock kung 9 million bags lang pala? So, alam mo, nakikipag-coordinate ka sa Pag-asa, ilang bagyo over the year ang darating, nakikita mo. Kung 20 typhoons in a year, na-estimate mo kung kailan yung volume. March pa lang halimbawa, alam mo na siguro papasok kung ilan. And then June, September, October, alam mo ba yon? Yes, Your Honor. Well, basically, we look, first, of course, paano nyo na manage? Sabi mo kanina, judiciously manage. Kamong ganun. So in the face of 20 regular typhoons that visit our country, paano mo judiciously na ma-manage? Para sa ganun, napupunan mo yung pangangailangan ng apektado sa calamities. Based so yun ng study ng NEDA after the law was approved, no, in 2019. So based sa study recommended by NEDA and other government agency, the joint study, ang risk is about recommended the buffer stock level is 9 days, no. This is equivalent to more or less. Hindi, paano mo na ma-manage nga eh? Paano mo nalalaman kung kailan darating ang bagyo? 20 nga yun eh. 9 million bags, paano mo i-distribute over the years? Yeah. Hindi naman natin ang bagyo talaga based on study, we need to provide 6.6 na standby na strategy, 6.6 million. Alam natin yung buffer stock. Ngayon 20 typhoons ka mo in a year. So paano mo judiciously na ma-manage yun? Paano mo nakikita yung pagdating ng bagyo, sari-saring bagyo to over the year? 20 typhoons ito eh. So tinatanong ko lang kasi kung paano sa NFA ninyo minamanage yung stock para hindi mabulok yun kasi sabi mo nabubulok na eh. Your Honor, with your bigyan mo kami ng idea para sa ganun. Halimbawa, January, February, March. So, okay. May bagyo bang darating yun? Pagkatapos, yung susunod na quarter, ilang bagyo ang darating doon? Yung susunod na quarter, ilang bagyo ang darating? Hanggang sa katapusan ng year, namamanage nyo ba ng tama yung stocks? Kasi 9 million bags lang eh. Your Honor, actually 6.6 million bags ang 9 days natin equivalent, no. Ang start ng typhoon natin season is July, no, of the year, no. July, August, September, yun yung mga malalaking bagyo hanggang December, no. Ang stocks natin sa NFA when we buffer, most of this is procured from the farmers September, October, November during the wet season, no, of the year. And then we stock this to make sure that we will be able to make available this rice for the following year, no? So normally yung nabibili natin ng September, October, November, tinatago natin yun ng palay, and then by May, June, April, May, June, we have to make sure that this will be milled so that we can position this already all over the Philippines based on risk and probable demand from each provinces, no. So naglalagay na tayo, even Batanes, by February, March, naglalagay na tayo ng forward stock sa kanila. At we try to keep as preserve the shelf life as long as possible, no? Kasi may shelf life, no? Based on study, after 3 months, nag-start na siya mag-deteriorate, no? So if we buy it September, October, November, 6 months after, we have to mill them. So pagdating ng April, May, June, dapat ma-mill na siya at make it standby already as the buffer stock in case na merong calamity, no? So
we have 3 months to make it dispose for the calamity relief operation, and then after that, of course, the physical, biological na the characteristic of rice will start deteriorating, but we try to extend that as much as possible. Kaya ang hinahikayat natin, my big part of my job is to make it prepare na instead na 6-3 rule, imo-modernize natin yung NFA na magiging 12-6, no, 12 months as palay na reserve para ma-extend natin yung shelf life para ma-avoid natin itong distress selling, no. So dito sa 2023, if I may, Your Honor, I can submit you part of our presentation, no, on how much stock that we sold in 2023, and also to put relevance also in 2022 and 2021. No? Sa 2023, our stock... Hindi ko maintindihan ang paliwanag mo, Administrator. Sa haba ng sinabi mo, hindi ko talaga makuha, pasensya ka na. No? Dahil ang pinag-uusapan natin, paano mo ba ini-stock para hindi mabulok? Kasi sinasabi mo rito, kaya mo nabenta ng 25 pesos per kilo dahil nabulok eh. Kanino ko pa ini-insinuate sa'yo na paano nyo ini-stock yung 6.9 something million bags para i-address yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon ng calamities lang naman ito. Ito lang yung mandate mo eh. Buffer stocking ka lang eh. Sa mga tuwi, diniisip ko, ang isasagot mo rito, nakahanda yung mga warehouse mo na paano ba yung warehouse mo ba walang facility na bakit sa Japan pinagtanong ko kahit na 10 years hindi pwedeng mabulok yung bigas. Hindi ko malaman kung pinag-aaralan ninyo talaga kung paano pag-i-stock. Kung ang pangangailangan ay talaga para i-address natin yung nawalan ng pagkain sa panahon ng mga sakuna. Wala pa tayong facility na kapag binili mo to ay hindi naman mabubulok sa sandaling panahon lang. Meron, pumunta ka sa ibang bansa, merong mga facility sila na ilalagay sa mga bodega para yung mga bigas ay hindi mabulok kaagad. Wala ba kayong ganon? Your Honor, no, hindi, wala pa kayong ganon. Meron o wala? Wala sa ngayon, Your Honor. Kaya hindi namin maintindihan paano ka nag-i-stock eh. 6.9 million bags. Hindi mo maisa-isay sa amin kung paano mo ito na ibubukod sa pangangailangan ng mga kababayan natin sa panahon ng mga kalamidad. Kaya pala nabubulok. Bumili ka ng palay, sino ay nagmi-mill? Kayo din? NFA tsaka pinapa-contract yan sa labas, Your Honor. Magkano ba yung pag bumili ka ng 1 kilong palay, magkano ba ang recovery rate? 63% ang target namin, Your Honor. Mali yun. Dapat 65%. Magtanong ka sa ibang mga bansang katulad natin, yung minimum para hindi kayo nalulugi, 65% ang rate of recovery. Paano yung darak? Ang darak is part of the milling service na kung NFA, binibenta natin yon ng NFA. Kaya ako sinasabi, ano ba sa English yung darak, Karaps? Rice bran. Ha? Rice bran, Your Honor. Bran. Hindi ba 10% ito ng ang nare-recover mo sa darak at may bebenta mo ito either 15 to 25 pesos tama per kilo? Yes, Your Honor. So paano yung binlad? Binlid pala. Binlad pala Kapampangan. Pasensya ka na, Kapampangan na ko. Yung binlid, ilan ang recovery rate? Sorry, yung hindi mo alam kasama na yun sa kasama na yun sa rice bran. Kaya nga tinatanong ko sa iyo, ilan ang recovery rate ng binlid? Usually kasama yung sa rice bran 8 to 10%. Alam ko usually magkano nga ang recovery rate binlid? Per kilo. Tingnan mo magkano per bumili kilo? ka ng 1 kilong palay, recovery rate 65% magiging bigas. Yung darak, bran, is 10%. Yung binlid? Binlid, mga 2-3% lang, Your Honor, if I'm not mistaken. Yung sinasabi ko sa iyo, kaya ako binabanggit ito kasi makakatipid kayo ron. Kung halimbawa, binigay mo na sa miller yung binlid at saka yung darak, ibig sabihin mababawasan sa cost. Yes, na ibebenta na ibabayad mo sa kanya, hindi ba? Yeah. Meron tayong proseso na approved, Your Honor, yung payment in kind for the milling services. So, bibigay nila, this is approved na guideline. They will provide us based on sa test milling na minimum of 63% na recovery. Tapos, yung rice hull and other byproducts, sa kanila na yun as the payment for the milling services. Alam mo kasi kaya ako tinatanong ito, Administrator. Ako sinubukan ko rin bumili ng palay para lang matest natin kung gaano mo dapat na ibenta sa tao yung bigas. Sa rate ninyo na 19 pesos per kilo,
Nagbigay kami ng 3 pisong pabuya para masaya yung farmer. So binili namin na 22 pesos per kilo. Nung ipakiskis namin yon, yung binlid at saka yung darak, binigay na namin doon sa miller. Naibenta namin ng 35 pesos. Wala na kaming kita ron. Dinurado. 35 pesos. Pwede pala, kung ganun ang gagawin ng NFA, hindi naman kayo dapat kumita kasi ayaw niyong kumita, hindi ba? Yes, sir. Buffer stock lang kayo eh. Maliwanag pwede niyang ibenta, Mr. Chair, at 35 pesos. Pero dinurado yun. High quality yun. Mas mataas pa sa sinandoming yun. Pero binenta mo 25, dahil sabi mo nabubulok na, hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagkat buffer stocking ka lang eh. Kasi kung ang mandate mo talaga ay mag-warehouse ka ng marami, let's say million metric tons, maring may mabulok talaga dyan, pero buffer stock ka na lang eh. Ito na lang ang mandate mo under the RTL eh. Sa mga tweed, kapag nabulok yung bigas, inefficiency yun para sa... Well, hindi kita hinahatulan, pero ito yung magiging conclusion ng committee ito. Buffer stock ka na lang eh. Napakarami pa lang nangangailangan. DSWD, Bucor, kung ano-ano pa. Kung yung 60% ng pangangailangan ay para lang i-address yung mga nasa kuna natin dahil sa maraming calamities ang dumarating sa bansa natin, madali yun eh. At yung 40% halimbawa, kung binabantayan mo yung aging ng stocks mo, Mr. Chair, hindi ako maniniwalang merong mabubulok dito eh. Kapag binenta mo 25 pesos per kilo, siguradong lugi ng gobyerno. By rule of thumb, lugi na yung gobyerno rito eh. Madaling makwenta ito eh. Sabi ko nga sa'yo, kami, sinubukan namin, kung halimbawa lang may makasama tayong mga mayayaman na kababayan natin, magkukusa para tulungan ang ating mga kababayan. At 35 pesos pwede nilang ibenta, dinurado. Yung wala ng kita, ibebenta lang sa kanilang mga empleyado. Pwede yun eh. NFA should be the one doing that. Kasi kayo ang merong mandate, bibili kayo sa farmers eh. Bibili kayo sa farmers, hindi kayo pwedeng bumili sa iba. Ito na lang ang tungkulin natin. So bakit, Mr. Chair, bakit kinakailangan mabulok? Hindi pwedeng mabulok eh. Buffer stocking ka na lang. At kung ikaw ay nakikipag-coordinate sa pag-asa, alam na alam mo yung dating ng bagyo. 20 typhoons in a day, ay in a year. Pero yung malalakas dyan, 6 to 7 lang. Tama, Administrator? Yes. Hindi Yes, sir. naman lahat ay malalakas eh. Mga 6 hanggang 7 lang ang bagyo. Tsaka alam mo yung tinatamaan ng malalakas eh. Hindi naman lahat ng region natin tinatamaan. So, Mr. Chair, ang conclusion dito ay merong kapabayaan ito parang kung ibabase po sa mandate ninyo na ang talagang tungkulin nyo na lang ay alalayan ng kababayan nating nasasalanta ng maraming mga kalamidad na dumarating sa ating bansa at mabubulok pa po yung palay na inyong binabantayan. Hindi na po ninyo nagagawa ng sapat ang tungkulin na iniatang sa inyo. Pasensya na po kung yun ang conclusion, ngunit mahirap pong baligtarin yung ganunong pananaw kung ang pag-uusapan lang ay ang katwiran na nabubulok po yung inyong mga bigas na itinatago sa inyong mga warehouse. Salamat po, Mr. Chair.